Sino sa inyo napagalitan na ng mga magulang? Taas mo ang kamay. Okay, mahiya? Yan. Anong sumalubong sa inyo nung papagalitan kayo? Pamalo, tsinelas, sinturon. Sino mga napalo na ng tsinelas at sinturon? Huwag kayo mahiya, ha? Ayan. Alam nyo, kaming dalawa magkapatid, ako at si kuya ko, Kuya Jimmy, mataba yung kuya ko, ako payatot. Alam nyo kung gaano ko kapayatot noon, nung maliit? Pag dumaan ako ng electric fan, dinadala ako, ganun. Yung kuya ko, ang taba. Pag nagalit ang tatay namin, sinong naaabutan ng palo? Yung kuya. Kasi hindi makatakbo. No? So, talagang ito iba. Alam niya, papagalitan siya. Tapos, bigla, ano nangyari? You know, what is ironic about this is this. The son left home looking for something, only to find that something back home. Nasa bahay naman pala. Hinanap-hanap ko pa. Nasa bahay pala. Sino sa inyong nawalan na ng bagay? Taas ang kamay. Tapos nakita nyo rin. Yan. Yung iba naghanap ng salamin. Nandito lang pala. No? Meron akong nakausap, ganyan. Hawak-hawak yung telepono, ha? Cellphone. Sabi niya, nawawala yung cellphone ko. Talaga, nawawala yung cellphone ko. Sabi ko, tawagan mo. Oo nga. Ay, ito pala. Napakadaming iniisip. Hanap ng hanap. Nandyan lang pala. Ganyan tayo. We look for what we already have. Mahabang talk pa yan. Pero namnamin nyo na lang. Because we look for what we already have. So when the father saw his son coming, akala niya, ito na ang tatay ko. Tumatakbo palapit sa akin para paluin ako. And to his surprise, he was embraced, he was dressed, pinasuutan ng lahat, pati sandalyas, isinuot yung singsing. Kaya ang tawag ko sa kanya, surprised son. Ang ine-expect niya galit. Tapos sabi nung tatay niya, mag-party tayo. So gusto ko imagine niyo itong anak, ha? Nag-practice ng sasabihin niya. Nag-practice. Pagdating ko sa tatay ko, ito sasabihin ko, tatay, hindi ako karapat-dapat na maging anak mo. Gawin mo na lang akong alipin. Hindi man lamang siya na makapagsalita. Tapos yung tatay niya pinag-party siya. Tapos anong sabi? Maligo ka. May party tayo dahil bumalik ka. So gusto kong imagine niyo yung anak, naliligo, umiiyak pa. Surprise! Paglabas niya, andun lahat ng mga kaibigan. Tapos yung chocolate na guya, nandoon. Ha? Yung pinatabang guya. Party! Surprised son. All spiritual conversion starts with surprise. Because you were shattered by the love of God. Nagulat ka na yung Diyos na sinaktan mo, iniwan mo, mahal ka pa rin. Ang reaction mo ganito, ako? Sabi niyo nga, ako? Di ba? Yung parang, ako? Alam niyo, habang inaaral ko tong talk na to, naalala ko yung mga niligawan ko noon. Nung niligawan ko sila, alam mo, reaction nila, ako? Pipiliin ni Aaron Gogna. Kaya gusto ko malaman sa asawa ko Lalaine, my love, sinabi mo rin ba yan? Hindi. Ako? Diba? Takang-taka ka na mahal ka ng Diyos kahit ano pang ginawa mo. Hindi nyo ba naramdaman yan? Siguro naramdaman nyo yan nung first time mong umattend sa feast. Yung alam mong, grabe, pagdating mo rito, gulat ka, Ba't damang-dama ko yung pag-ibig ng Diyos? O kaya nag-retreat ka, na talagang niyakap ka ng Panginoon. O kaya may binasa ka, napanood mo yung video, na talagang, in this early season of your Christian journey, it is marked by exuberant joy. Grabe yung saya, because you found the greatest treasure in the world, God Himself. But this is the temptation. During this stage, nag-uumpisa ka,
the temptation is to backslide. Ang tawag namin dyan noon, BSDU, balik sa dating ugali. Umayos ka na, umaattend ka na ng feast, tapos pag tagal-tagal, ayaw mo na. Nagbabasa ka na ng Biblia, biglang ayaw mo na. Si Lord na una, biglang pangalawa na lang siya. Bakit? Marami hong dahilan. Pwedeng grabe problema mo bigla. O kaya, hindi sinasagot ni Lord ang panalangin ko. O kaya, ang tawag dito, disenchantment. Yung first time kang umattend sa feast, pagbukas pa lang ng pinto ng Bellevue, nangingilabot ka na. Grabe, nakakakilabot dito. Pagpasok mo rito, kita mo yung mga ngiti ng tao at sabi mo, ang babait nila. Tapos pag upo mo rito, hoy, ang ganda dito. Tapos kumanta yung music, katuwa. Tapos nag-talk yung preacher, grabe, tiningnan mo ko. At alam mo ang sabi mo, holiness in the flesh. Grabe, di ba? Ay, nako, may mga taong ganyan. Minsan pag nakita ako, kahit sa labas, lalapitan ako, tapos gaganyanin ako, hahawakan ako rito, tapos magaganon. So ako talaga, ribulto ba ako? But, sabi nyo nga, but, after a few months, the honeymoon is over. Tapos na. Iba na. Nung umpisa, ganun. Pero pag tagal-tagal, iba na. Bakit? Dati pagpasok mo rito, nangingilabot ka. Ngayon, pagpasok mo rito, hirap na hirap ka. Bakit? Hirap ng parking. Di ba? Pag akyat mo rito, ang nakikita mo yung mga simangot ng mga iba. Tapos pag nakita mo ako from afar, sabi mo noon, gwapo talaga ni Brother Arun. Perfect skin. E napaupo ko sa harap. Anong sabi mo ngayon? Mabait pala si brother. Yun lang. Nakikita mo na yung mga flaws. Yung honeymoon is over. You might get frustrated by everything happening here. Dati tuwan-tuwa ka sa music. Ngayon, bingin-bingi ka. Ang lakas. Yung usok, walang tigil. Di ba? The temptation is this, to get stuck in the quicksand of disenchantment. Na hanggang doon ka na lang sa inis. At kaya yung iba, ayaw nang bumalik sa simbahan. Ayaw na magsimba. Nasimangutan lang ni Father. Ayoko na. Sumakit lang yung tuhod kasi yung luhuran ng tigas. Ayoko na. Hindi lang ako nakatapat sa electric pa ng init. Hindi na ako. Hindi nakabango. But thankfully, some move on to realize that the leaders, the priests, the preachers are not angels. And not also demons. We are just people. We are human beings with brokenness, with struggles, with weaknesses. How do you get unstuck sa kumunoy na ito? Humility. Can you say humility? You will see your own brokenness. You will embrace your own weakness so that you will be able to embrace the weaknesses of others. May pinanggagalingan din sila, may pinanghuhugutan din, may pinagdadaanan din, parehong-pareho mo. And then you will realize that the community members here, the leaders, the servants, are just human beings trying to be like Jesus. Hindi pa kami si Jesus. Nagsusubok-subok lang. And humility is the only doorway for you to move to the next spiritual growth.